Nung isang araw nga po pala, araw ng linggo, kami ay nagpunta sa Paumbong. Maaga kaming nagbihis si JT, pati si Sophia ay nakabihis na rin. Hinihintay na lang namin si Mama pagkat siya ay punong abala. Kami na lang ang hinihintay ni Ate Dayan. Ang huling hawak ay kay Vince. At eto na nga, kami ay paalis na. Baka mamaya kami ay huli na sa aming pupuntahan, kaya ito'y aking pinaspasan. At ngayon nga, kami ay nakarating na dito sa Paumbong sa may sakayan ng bangka na papuntang Masukol. At pagdating nga namin, marami ng taong naghihintay dito. Nauna na nga ang mga pinsan ni Beng. Nandito na rin si Kurt, si Ikang at si Daryl. At saka si Ma'am Monica. At habang kami naghihintay ay umupo nga muna kami dito. Guys, ito nga pala ay sa San Jose Paumbong. Dito sumasakay ng bangka ang mga taga Masukol. Ito po ay isla na sakop ng Paumbong na tabing dagat. At habang kami ay nagkukwentuhan, maya-maya nga ay may dumating ng isang bangka. Sakay ng mga tanod at iba pa. Sumunod na rin ang pangalawang bangka na lula ng maraming tao. Sa pagkakalam ko ay libre ang sakay na ito dahil sila ay makikipaglibing. At dumating na nga ang aming hinihintay na si Tito Danny. At ngayon nga, araw ng linggo, ang kanyang libing. Doon pala siya sa kabila inahon. Sakay ng isang bangka. Ganun yata talaga sa Masukol. Kapag mayroong namatayan at ito ay ililibing na, yung may-ari ng malalaking bangka ay kanilang pinapahiram ito para masakyan ng patay at ng pamilya nito at sa kanong mga makikipaglibing. At napansin ko rin sa Masukol, kapag mayroong namatayan at ililibing na ito, maraming nakikipaglibing dito. Dahil nga, ito ay isang isla at doon sila ay magkakasama, lalo na sa paghahanap buhay na kung saan ay nabubuo ang isang samahan at pagdadamayan. Dahil ang pangunahing hanap buhay sa Masukol ay pangingisda at pagtatanim ng talaba. At dito rin sa Isla Masukol, kapag masipag ka ay hindi ka mawawalan ng ulam. Lalo na kapag nanghuhuli ang mga bangka. At dumating na nga kami dito sa may simenteryo na kung saan ay ililibing si Tito Danny. Si Tito Danny nga po pala guys ay kapatid ng aking biyenang babae. Pangalan sa magkakapatid si Tito Danny. Ang kanilang magulang ay si Amang Ando at si Inang Honor. Pag may namamatay nga pala sa isang pamilya, dito nagkikita-kita ang mga magkakamag-anak dahil yung iba ay sa malayo na nakatira o sa ibang lugar nakapag-asawa. At yung iba naman ay nasa ibang bansa. Bakit nga po kaya kapag may namamatayan ay doon pala nagkikita-kita ang magkakamag-anak na parang isang reunion na kapag nagtipon-tipon ay isang malaking lupon. Sana kahit minsan sa loob ng 1 o 2 taon magkaroon ng reunion ang bawat pamilya. At sa oras na yan ay pinapasok na nga sa huling hantungan si Tito Danny. Lubos po ang pasasalamat namin at ang pamilya ni Tito Danny sa mga nakiramay, tumulong, nakidalamhati at nakipaglibing. Maraming salamat din po sa mga nagbigay ng ulam. Habang nakaburo si Tito Danny ay talaga naman pong unlimited ang mga islang binibigay ninyo at talaba. Ramdam po namin ang pagmamahal ninyo kay Tito Danny. At salamat din po sa mga nasa malalayong lugar na nagpahatid ng kanilang pakikiramay. At dahil nga mainit ang panahon, namimigay sila ng tubig at juice kaya tumulong na tayo. Bakit bibigay ka tubig? Oh, tapos sabihin mo, 5 piso na lang ako. 5 piso na lang ako. Sige. Mamibigay tayo tubig. Tubig po, tubig. 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 Tubig po, tubig. Tubig po kayo. Tubig po. Tubig po. At nang makatapos kaming mamigay ng tubig at natapos na rin ang libing, kami nga ay nagpasyang umuwi na. Pagkadating nga sa bahay, kami nga ay nagpahinga at nagmerienda na rin. Tinapay at kakanin sa lansones nga pala ang aming kinain. Yung 2 kilong lansones sa isang upuan lamang. Ubus na. Time check, oras na nga pala ng inom ng gamot ni JT. Dahil meron silang ubo at sipon ni Vince. Matagal na nga itong hindi pa natatanggal. Pero napacheck up na nga pala namin sila sa kanilang pedya. Si JT nga pala ay mahirap pa inumin ng gamot kaya kailangan mo na itong amuin ni Beng. Pagkatapos ng uminom ng gamot ni JT, kakain na kami sa labas. At dahil tanghalian na, tara, kumain tayo. Ito nga po pala ang ulam namin. Isda na pangat sa kamatis na may kasamang alimasag. Ang pangalan po ng isda ay nakalimutan ko lang. Pritong daing na talandi, adobong pusit, sabaw pa lang ay ulam na. At talaba na saksakan ng taba. Meron ding hilaw na mangga at kamatis, sinamahan ko pa ng sili para may konting sipa. Dito nga pala kami kakain sa labas. Mainit nga pala ang panahon kaya dito kami kakain sa terrace. At sa dahon ng saging nga pala kami kakain. Diyan nga po pala ay una kong pinakain si JT. Kasabay si Pia, si Bilasport at si Ate Dayan. Saka si Tatay. At nang makatapos si Ate Dayan, kami naman ni Beng ang kumain. Syempre nagbukas muna ako ng talaba. Ang taba madalang lang kasi kami makakain ng talaba. Diba kapag madalang mo makain, siguradong masarap ito. Unang subo mga kalafang para sa inyo. Iba talaga ang talaba na galing Masukol. Matataba, masarap at masustansya. Ang sarap nga palang kumain sa dahon ng saging, lalo na at sama-sama. Kapag sa dahon tayo ng saging kakain ay wala ka nang huhugasan. Liligpitin mo na lang at itatapon mo na sa tamang basurahan. Malaki din ang matitipid mo dito. Tipid sa tubig, tipid sa sabon,
at tipid sa oras. Naparami nga pala ang kain namin ni Beng. Sarapan nga pala kami sa mga ulam. Dito nga pala guys, kung sino mahuli ay siya ang mag-uurong. Naalala ko tuloy nung mga bata pa kami. Nag-uunahan kami sa pagkain kasi nga siya ang mag-uurong. At sumabay na nga kumain si Danica sapagkat siya nakatulog nung pagdating. At eto na nga guys, ligpitan time na. Si Beng na nga ang magliligpit nito. Dahil si JT at si Vince ay aking patutulugin. Tingnan nyo ang pagliligpit nito, titiklupin lang. Ayos na, di ba? Pagkadating ko nga sa higaan at eto na nga yung dalawa. Hindi ko pala sila mapapatulog, ako pala ang patutulugin nila. Ginawa nila akong kabayo, kaya naglaro na lang muna kami. At dahil nga dito, nag-enjoy si JT at saka si Vince. Yung ganitong moment ay aking ini-enjoy lang. At maliliit sila at bata pa ay ini-enjoy lang namin. Dahil kapag sila ay malaki na, kami ay matanda na. Kaya ang video na ito, pagdating ng panahon at sakaling nakita pa nila ito, alaala nila ang aming munting bandingan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po!